Hello guys, so good evening. Ito, meron naman tayo ditong printer. Ito, kararating lang, ano. Yan. So, this is Epson L3210. Yan, kararating lang niya. Bagong-bago pa, guys. Epson L3210. Then, hindi niya alam kung ano yung problema ng printer niya. So, i-check ko na lang daw. Sige nga. Ano ba yung una nating titingnan? Sige, of course, tingnan natin kung magpa-power on ba siya. Na. So, unang-unang gagawin natin, tingnan natin kung magpa-power on ba. Saksak natin, ayun na. Then, power on. Ayun. So, nag-power on naman siya. So, hindi kasi masyadong klaro yung bilin ni customer sa mga sa nagtanggap nito kaya yan, tingnan na lang natin ano ba yung problema. So since nagpa-power naman siya, oops, ano ba to? Ganito na to. Okay. Yan, nice lang natin. Baka yun lang yung problema, hindi naman. Sige. So, ganito yung gagawin natin, So, tingnan natin yung output. Tingnan natin kung kakain siya ng bond paper or tingnan natin ulit, tingnan din natin yung output niya. Sige, lagyan natin ng bond paper. So, tingnan natin kung kakainin ba niya yung kung mag-feed ba siya ng ng bond paper. So, gagawin natin, nozzle check muna tayo. Hold down, cancel button, then power button. Pag umilaw na, pwede nyo nang tanggalin. So, nozzle check yan, magpiprint. So, titingnan natin kung mag-feed ba yung bond paper. Kakainin nyo ba? Ayun, kinain naman. Ayan, gumalaw naman siya. Oops. Parang may sumasabit sa loob. Ayun, Yun. Yun yung problema. Yun. Blinking na siya, guys, Yan, Kita ba? Yan, Blinking. Dito pa lang, parang yun ang problema. Sige, power off natin. Then, unplug. Oops. Naipit yung bond paper, guys. Oh, dalawa pati yung kinain niya, Dalawa. Ayun, naipit, guys. So, naipit. May nakita agad akong problema, guys. Nakita natin agad. Ang bilis. Siguro ito yung problema niya. Yan. Ganyan muna natin. Ito, may nakalagay siyang paper clip, guys, Paper clip. Ayun. So, bumara ata to. Then, isa pa sa problema, yan, muna natin yan. Then, lagay natin dito yung kanyang head. Then, dito natin, yung paghugot dapat pag ganito. Yan. Yan, may ink naman siya, guys, Then, ang hugot pag ganito, Yan, ganyan. Hindi yung ibabalik yung hugot doon sa likod, Huwag doon kasi masisira yung masisira dyan, Yung nandito na parang dila-dila dyan, Yung nandyan. Yung sensor dyan. So, pag naputol yan, nako. Malaking problema yan. Sige, medyo madulas. Yung pag-feed niya may problema. Try ulit natin.
lagay lang tayo ng isang bond paper. Isa lang. Lagay tayo. So, switch natin. Switch on. Ito, baba muna natin. Let's power on. Tingnan niyo, kita niyo yung yung movement ng kanyang printhead. So medyo mabagal kasi nag-error siya. Error Ito pa. Nako. Marami bang paperclip? O nailagay ko ba ito dito? Ito pa paperclip pa Mukhang maraming paperclip si customer Dalawa ng paperclip. Baka meron pa itong nakasama dito. Yan dalawa ng paperclip. So yun So mas maganda kung ingatan natin yung ating printer. As much as possible. Wala na kasi yung takip niya dito Yan wala na yun nandito. So kung meron yan, sana na-avoid So yan, so error pa din siya. Power off lang natin yan. Kapag ganito, yung scenario, hindi naman blinking pero umilaw. So power off natin, then power on. Yan. Then okay na yan. Back to normal na yan, guys. Okay? So, since normal, naka-normal naman siya, normal na, lagyan natin ng bond paper. Yan. Ulitin natin yung process. Power off. Then, long press the cancel button, then power button. Right? Guide natin yung bond paper. Alright. Ayan, guys. Ayun, nag-head cleaning na siya agad. So, bagong-bagong printer. Bagong-bagong printer. Then, ito yung output niya. So, broken lines yung cyan, then walang magenta. So, kapag ganito, ayun, na-solve na natin yung paper jam, mayroong paper clip. Kapag ganito, yung problema, ano yung una natin gagawin? Of course, power off. Then, unplug. Ito. Tingnan natin kung mayroon bang ink doon sa magenta. Then, bakit ba siya broken lines? Sige. Lagay natin yan dyan. Same process lang tayo, guys, kasi paulit-ulit lang naman yung mga problema ng mga printer. Yan. So, hindi natin yan mamumove yung head niya unless otherwise, galawin natin yung gear. Ito. So, dapat ma-unlock natin yan. Nakalock kasi yan. So, yan. Gagalawin ko siya counterclockwise. Tingnan nyo. Ayun. Hindi na sumama. Pero, i-press na lang natin to. Ayun. Then, gagalaw na yan. Alright. So, bagong-bago talaga yung printer na to. Ganun agad yung problema. Sige. Tanggalin natin dito. Yan. Then, ito din. Tanggalin natin. Oops. Yan. So, isa din to sa problema kung bakit broken line siya.
Then, ito din. Halos walang ano eh. Walang continuity. Yung yung ink niya, walang continuity, So, dapat continuous yung So, kapag ganyan, una natin gagawin, ganito lang. Ganon pa din, kasimple. Bili kayo ng syringe. Right, ganito pa rin. I always demo. Demo. Kapag mga ganito yung mga problema. Bili kayo ng syringe yan. Ano ba yung napapansin nyo sa syringe na to? So, this is 10 ml syringe. Yan. Pang bakuna. Yan. So, kung manonotice natin, yung nozzle niya, yung head niya, ito, buo pa siya. Ito, kinat ko na siya kalahati. Yan. Ganun yung purpose niya. Kasi, ang purpose niya, para, ganito lang yan. Itong head nito, kasi may butas yan dyan. So, ipupush mo lang yan. Then, hihigupin mo yung kanyang ink. Yan. Ayan, di ba? Nagpifill na siya. Oh. Yan. Okay. So, di ba? Ganun lang yung kadali. Ganun lang yung kasimple. No? Then, sige, balik-balik natin. Konti lang. Kamo na tayo ng tissue. Lagay natin dyan. Para, yan. Punasan natin. So, dito naman, sunod naman. Yan namang magenta. Push natin. Push. Push and higupin natin. Push and higup. Yan, di ba? Ang dali lang, oh. So, dito kasi, may process naman tayo doon sa maintenance. Under maintenance, so magno-nozzle, magpa-power ink flash ka. Pero ito yung pinaka-the best na gawin para, kumbaga, yung power ink flashing, malaki yung masasayang na ink mo doon. So maraming ink ang masasayang doon. So, pag nagamit kayo ng power ink flashing. Ito, kakaunti na lang din, so punan na natin to. Yan. Para continuous yung flow ng, ng ink, so yan. Right? Para isang beses lang yung pagtapo natin. Then yung black, ganun din yung black. Kompletohin na natin. Yan, wala na siya, di ba? Broken na din siya. Para yung broken hearted lang. Yan, so push, then higop. Yan. Okay, ganito. So, di ba na ang dali lang? Pero kung nakikipag-away na at walang nahihigop na ink, itong syringe natin, kung ganun yung, kung may problema kayong na-encounter ng ganyan, so palitan nyo lang to. Palitan nyo ng iba. Kasi pwedeng dito yan sa may problema na yung spring sa loob. Yan. So, ganun lang yung kasimple, guys, ha. So, doon lang muna tayo sa pinakang basic. So, do not ask for more, So, do not ask for more na pwedeng ikasira pa ng printer, So, doon ka muna sa basic. Kasi, common lang naman yung problema ng mga printer, eh. So, yan, balik natin. Balik natin. Uy, ba't ayaw niyang bumalik? Alright. Binabalik ko lang, ha. Baka malito kayo. So, binabalik ko lang yan. Okay. So, press down. Balik natin yung lock. Para at least nakalock pa din siya. Oops. Ganun. Alright.
Then, push natin yan dito. Yan. Yan. So, balik natin ng konti. Then, ngayon, doon naman tayo sa hose papunta doon. Yung hose na to, connected to dito sa head. Ano? So, yung waste ink na tinatawag, sa dito yan napupunta. Sa hose na, sa waste ink pad. So, yung hose naman, gagawin natin, hihigupin natin, kasi, di ba broken lines, then walang laman, yung walang magenta. Ganito na gagawin natin, hihigupin natin yan dito, papalabasin natin yung ink para magkaroon ng ink yung head. Ano? So, higupin lang, yan, higupin. Parang may problema. Sige, tapon ko muna to. Yan, para mas clear, tinapon ko muna yung kanyang waste ink. So, yan, balik ko lang siya. Ilalagay ko lang yung syringe, yung dulo. Then, ito, gagalawin ko yan pa, isasagad ko siya doon. Then, higop. Yan. Ayan, oh, may nahihigop na siya, guys, oh. Ayan, oh, yan, oh. Yan yung ink, oh. Diba? So, ibig sabihin, dito natin malalaman kung barado ba yung kanyang cartridge. Ano? So, kung barado yung kanyang cartridge, ibang process naman yung gagawin natin doon. Ibang solution naman. Ano? So, for the meantime, ganito muna. So, we will do this 2 times. Ano? 2 times. Yan. Then, itapon muna natin to. Okay, guys. So, ulitin natin yung process. So, lagay natin yung nozzle nung ating syringe doon sa hose. Then, higupin ulit. So, sa pangalawang pagkakataon, yan. So, dapat may mahigop siya ulit. Yan. Ibig sabihin, sa process na to, kung may bara yan, pwedeng matanggal yung bara. Ano? Then, mafi-feed niya, kumbaga, magkakaroon ng continuous na ink. Pagdaloy ng ink yung ating print head. Ano? So, yan. Pangalawang beses yan, guys. Tanggalin natin. And, tapon ulit natin yung waste ink. Okay. So, yan. Natapon na natin yung waste ink. Ganito ulit. Balik natin. Lagay natin ulit sa hose. Then, ito. Kuha tayo ng tissue. Yan, tissue. Ganun lang. Isang ano lang ng tissue. So, fold natin siya. Ganito. 1, 2, and 3. Yan. Alright. So, ito, lalagay natin siya dito. Yan. Lalagay natin siya dyan. Alright. Yan. Ganyan. Kasi, madumi yung pinakang head niya kasi hinigop natin yung ink. Diba? So, push natin siya dito. Then, hahayaan natin siyang kumbaga, hayaan natin i-absorb nung tissue yung ink doon sa head. Now, ito naman. So, yan. Kita nyo yung ink. Hihigupin natin yan. Ganon pa din. Higupin natin. Gamit pa din yung ating syringe. Tingnan nyo na lang. Yun, di ba? Alright. Yan, oh. Alright, oh, di ba? Malinis na. So, nandun na yung kanyang waste ink. Sige. Tanggalin natin. And dito naman, push natin dyan. Ayan, oh. Kita na natin, di ba? Ayan, may magenta na siya. Yellow, magenta, then cyan, then black. Di ba? So, ganun lang yun. So, nilinisan lang natin yung head. Balik natin siya dyan. The same time, yung hose, ibalik na natin. Balik na natin yung hose. Medyo madumi ito sa kamay, guys, ha. Kaya, ano na lang. Kung gusto nyo na talaga, ay gusto nyo talagang gawin, so, wala namang problema yun, ano. So, as long as na, kayo na yung gagawa. Dali lang to.
So, babalik nyo lang tong hose dito sa butas. Alright. So, diba? Dali lang. Ayan na. Then, ngayon, right, sa baba natin yan. Then, i-power on natin yung printer. Plug in and power on. Right. So, ito yung output natin kanina. Diba? So, broken lines yung kanyang cyan, then walang magenta. Sige, stable na. Power off. Ganun pa din. Magno-nozzle check tayo. So, we are doing this without the presence of laptop. Pwede nyo naman itong gawin kahit wala kayong laptop. Ano? Ganun pa din, nozzle check. Hold down the cancel button, then power on. Alright. Then, magpiprint na yan. Guide na lang yung bond paper para hindi magka-problema. Alright. So, let's see. Ayun guys, very good. Diba? Ang bilis lang ng ng process natin, oh. Ayan, oh, kompleto na agad. Ang linis pa, oh. Ang kinis pa, guys, oh. Diba? So from here, by doing that process, then eto na yung output natin. Okay. Sige. So mag-photocopy tayo. Mag-photocopy tayo ng colored. Hanap muna tayo ng ipo-photocopy colored. Alright, so ito na lang. Photocopy natin yung ID ko. Yan. Alright. Tingnan natin. Oops, medyo madumi ha. Sige. Photocopy natin, colored. Let's see. So, ayun guys, napakasimple lang, di ba? Ayan, oh, di ba? Ang linaw ulit, oh. Compare natin. So, kompleto yung kulay niya, di ba? Ayan. So, naka-plastic kasi siya, kaya hindi masyadong, visible talaga yung kasi naka-plastic, So, but then, all in all, okay na siya. So, medyo faded. Try nga natin ng iba. Right. So, yan. Try nga natin to. Yan. Kung makopya nga niya. Faded siya kasi medyo madumi yung kanyang, yung, ba yan? Medyo madumi yung kanyang glass. Alright. Sige. Photocopy nga tayo. Colored again. Ayun guys, very good, oh. 'Di ba? Very good siya, oh. Tingnan niyo naman. Oh, 'di ba? Oh. Oh, 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 oh. Oh, ha?
Diba? Kompleto yung kulay. Alright, oh, diba? Yan, oh. Kopyang-kopya, oh. Diba? Yan, so hanggang dito na lang tayo. Thank you so much. This is Lucio Cotec, Alden Altamarino signing off. Kung mayroon kayong problema guys, then kailangan nyo ng solution. So tanong lang kayo, sasagutin natin yung mga tanong ninyo. Thank you and good evening guys. Peace out.